Anim na lokal na pamahalaan ang binigyan ng pondo para tugunan ang epekto ng climate change. Pero bukod dyan, lilinawin din ng Pangulo sa dadalhan nitong pagtitipon sa Dubai ang napag-usapan na noong tulong ng mayayamang bansa sa mga bansang apektado ng climate change tulad ng Pilipinas. Nakatutok si Van Mayrina. Damang-dama na sa Pilipinas ang nakababahalang epekto ng climate change o nagbabagong klima. Kabilang ang tila palala ng palalang pagulan na nagdudulot ng patinding baha. Kaya sa pagdalo sa Biyernes si Pangulong Bongbong Marcos sa Conference of Parties United Nations Framework Convention on Climate Change o COP28, isa sa mga nais niyang isulong ang pagbibigay linaw sa Loss and Damage Fund. Sa ilalim nito, maglalagak ng pondo ang mga mayayamang bansa na pinagmumulan ng malaking bahagi ng greenhouse gas emissions na sanhi ng climate change. Dito sa pondo kukunin ng kabayaran sa mga bansang tulad ng Pilipinas na maliit ang ambag sa climate change pero lubhang napupuruhan sa masamang epekto nito. We must also take the lead when it comes to the global move and the global aspiration that those most vulnerable communities around the world will somehow be assisted by the developing countries when it comes to these measures to mitigate and to adapt to climate change. Yan ang mensahe ng Pangulo kanina na ipamahagi ang People's Survival Fund sa 6 na lokal na pamahalaan. Nakalaan ito para sa mga proyekto makakatulong sa kanilang pagtugon sa mga kalamidad na dulot ng climate change. 140 world leaders ang inaasahang dadalo sa COP28 na gagawin sa Dubai. Isa itong mahalagang pagkakataon para mapag-usapan ang mga aksyon para tugunan ang lumalalang problema ng climate change. Magkakaroon din ng Pangulo ng mga one-on-one na meeting sa mga ibang world leader. Dadala rin siya sa isang pagtitipon ng Filipino community. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.